Okay, magandang araw mga bata. Ngayon tayo ay magsisimula sa pagdarasal na pangunahan ni Edwin Salvador. Ngayon, Padre, Carlos Philippine. Birthday po sa magandang araw na walang darating sa amin. Salamat po sa paggabayan at pagkakaita sa amin sa ating ito. Pero po ang mamuna sa amin at gabayan at protektahan nito ang aming mga magulang na naiiwan sa aming kabahan. Salamat po ang aming samdala sa pangalaman. Ngayon naman ay meron ako inhandang kapasiglang buhatin. Naasahan ko nasasabay kayo lahat. And then nagtatapos ang ating pagkasiguro. May nagisiguro ang lahat? Ayan. Ngayon, babasahin ko muna ang ating alapitunin sa ating silid-aralan. Ngayon, magsiupo muna ang lahat. Kaya sabay-sabay ang basahin. Mga uli sa silid-aralan, manginig sa mga kapatid. Sana makikinig sa inyo. Sa luro, Ang pangalawa. tinaas na mga kapag may sabihin mo gustong sunod. Anong nilalaas? Sana kamay mo. Ano bakit magtataas ng kamay? Kasi ko gustong sumagot. Yan, tama. Pangatlo. Nakilang mo sa mga gawain. Yan, saan makikilahok? Sa mga gawain mo. Ayan, magaling. Ayan, Diwata. Meron bang iba ngayong araw? Wala mo iba ngayong araw. Yan, dahil sa walang liban, ngayong araw ay bigyan na sarili ng Mami Janisha Club. Alam mo ba yun? Hindi ko. Ito lang yun, sundan si teacher ha. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Yan. Ayun na. Satu, tiga, empat. Very good, very good, very good. Ayan, dahil dyan, makakaroon naman tayo ng balik-aral. Ano nga Diwata yung pinag-aaral natin nung nakaraang araw? Ang pinag-aralan mo natin doon na araw ay ang mga sikat na hanggang panalikas sa mga iyon. Yan, dahil dyan, bigyan si Diwata ng 10 bagsak. Yun naman ay may inanda akong palaro sa inyo. Gusto nyo bang maglaro mga bata? Ngayon ba tayo naguna ang ating mechanics? Pakibasa nga sabay-sabay. Mechanics. Ang kasiyahan turo ko sa iyo. Ang bawat miyembro ay umako sa kanilang guro. Ang guro ay may bibigay sa bawat guro
1, 2. Simula ba sa 5? Jolay. 1. Zero. 1. Yan, pumunta na kayo sa inyong grupo. Ito ang group 1, ito ang group 2. Ito ang sa unang grupo at pangalawang grupo. Ngayon, mag-start na ang inyong oras. Tapos na ba? Hindi pa to. Pagkatapos ninyo ay isa-isa inyo sasabihin kung ano yung nabuo yung mga salita at mga Okay salita. po. Tapos na ba ang lahat? Opo. Yan, una muna ang pangalawang grupo. Ang nagawa ko mo. ang nabuo kong salita o mga salita ay sa bababa ay kasalukuyan. Paalang ay panahon. Pag pinagsama, panahon kasalukuyan. Magaling. Kasunod yung pangalawang grupo. Ay pangalawang grupo ka lang. Ang nasulat ko lagi sa baba ay lipunan, bagong, sa bahala sa pag-paanilitar, tapos panahon, tapos batas. Batas ng bagong panahon sa panahon, Ano nabuo niyo? panahon ng militar, panahon ng militar sa lipunan. Yan, magaling. Bigyan ng bawat isa ng lamuklaw. Alam niyo ba yung lamuklaw? Hindi po! Ganito lang yan, sundan niyo sa teacher ha. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isang lamok, dalawang lamok, maraming lamok. Magsitayo mo lang lahat. Sige. 1, 2, 3. Isang Yan. Ngayon, base sa ating ginawang balaro, ano sa tingin niyo ang ating pag-aaralan sa ngayong araw? Miyanet. Dati po sa ating laro, pinigil ko maglalakay na sa araw na ay panikitan sa panahon ng pagkasilitar at panikitan ng panahon na ay sa kasalukuyan ko. Yan, magaling. Yan, akin na yun. Ngayon, bigyan kasi niya ng limang bagsak. Bakit po? Ngayon, ang pag-aaral natin ay patungkol sa panahon ng batas militar at bagong lipunan. Ngayon, meron na tayo ang layunin. Mapakibasa na isa-isa. Una, Sa pagtatapos ng module na ito, ang mga mag-aaral ay naasahan, magsusuri at malalaman ang dahilan ng pagdedeklara ng batas militar. Pangalan, Juana. Natutukoy ang mga ng panitikan ng subok sa panahon ito na nakatutulong sa paglalala ng panitikan. Ikaw naman niya. Magtataya ang mga nagtunggungan sa panitikan sa pagdedeklara ng batas militar. Yan. Yung panguli naman ay sabay-sabay yung babasahin. Masusuri ang kaugnayan ng mga panitikan o panahon ng batas militar sa lipunan. Yan.
Ngayon, sisimulan muna natin ang ating talakayan sa panahon ng Batas Militar. Batas Militar, pakibasa nga, Joanna. Batas Militar. Ang Batas Militar ay kakaibang kapangyarihan ng estado na karaniwang pinatutupad na panandalian ng isang pamahalaan kapag hindi na ito maayos magampanan ang pamamahala gamit ang sibilyan nito kapangyarihan. Sample given, pagpapanatili ng kaayusan at kaliwasayan kapag magbigay ng mga pangunahing serbisyo. Ayan, sinasabi dito na ang Batas Militar ay isang kakaibang makapangyarihan ng Estado. Kung saan ito ay pinapatupad kapag mayroong mga digmaan or katiwasayan at nakaganap sa ating bansa. Ito lang yung pinapatupad ng ating namumuno sa bansa ating sinasakupan. Sunod naman ay ang Batas Militar sa Pilipinas ay napapasailalim sa Batas Militar ang Pilipinas mula sa 1972 hanggang 1981 sa ilalim ng pamumuno ni Ferdinand Marcos sa pamamagitan ng pagtutulong bilang 1081 na nangyayagda noong September 22, 1972. Yan, ang Batas Militar naman dito. Noong 1972 hanggang 1981 ay diniklara ni Ferdinand Marcos ang Pilipinas sa pamamagitan ng proklamasyon bilang 1081. Yan. Nanilagdan na noong September 22, 1972. Pakibasa niya Edwin sa susunod. Mayo 2023, taong 2017, idiniklara ni Rodrigo Duterte ang Batas Militar sa Mindanao sa pamamagitan ng proklamasyon bilang 216. Yan yung sabi dito, idiniklara ni Rodrigo Duterte ang Mindanao noong Mayo 2003, taong 2017. Yan, noong sa pamamagitan ng proklamasyon bilang 206 na po ay 16. Panitikan ng bilitas sa Batas Militar ni Marcos. Marami ang pinagbabawalan ng panahon Batas Militar at isa na rito ang pagtuturo ng panitikan. Ayan. Yung panitikan noong panahon ng ni Marcos ay nanganganib na yung pagtuturo ng panitikan kasi nga pinagbabawal niya ito noong panahon ng Batas Militar. Kaya doon ako naman tayo sa panitikan sa panahon ng Batas Militar. Pakibasa na Joanna. Lumalaganap naman ang mga tulas na isa at iba pa na ukol sa pagtanungan sa Batas Militar matapos ang pagsalang ay pagpaslang ni Dinig ng Pinag-Doktor na siya naging pangunahing kritiko ni Marcos ng Pilipinas Militar Gloria. Yan, dito naman, dahil sa pagpaslang ni bilib na pinabilio na siya naging pangunahing kritiko ni Marcos, ay lumaganap naman yung mga tula sa laysay at iba pang akda tungkol sa pagsasalungat ng Batas Militar. Pakibasa na, Mia. Palipitas pa ng mula ng mga nagaling ng malawakang kinis protesta ng pagkatubang samaan at ang masigaran ng aktivismo ng mga kabataan. Noong panahon ng isunang huling kalayaan, itiniglaran ng Pangulong Ferdinand Marcos ang Batas Militar noong Setyembre 2001, 1972. Yan,
Dito naman, itinitara ni Pangulong Ferdinand Marcos ang batas militar noong Setyembre 2001, 1972, bunga ng malawakang protesta no, ng iba't ibang samahan para matigil o malimpo yung malawakang protesta na magaganap. Susunod naman ay pinakamasiglang bahagi ng panitikan ng panahon ito ang dula na nagkaroon ng pangunahing tagapagtaguyod na sa katauhan na noon ay unang hinang ng bansa na si Imelda Marcos noong pag-asingkat. Dito naman sa panahon ito, ang pinakamasiglang bahagi ng panitikan ay yung dula. Dahil kay unang ginang Marcos noong panahon ng batas militar. Yan, dito naman tayo gumako sa pages. Ang pages ay merong acronyms. Simulan natin sa P. Ano nga yung P? Peace and order. Peace and Yan. Peace and order, kapayapaan. Sabay-sabay kayong basa. L. Land reform sa lupa. Yan, susunod ang E. Economic Reforma sa kababayan. Sunod. Development of values. Pagbilang ng kahalagahan ng tao. Government reform. Reforma ng pamahalaan. Educational reform. Reforma ng pamahalaan. Social reform. Reforma ng panlipunan. Yan, madali. Ngayon, ang pledges ay naging karaniwang paksain ng mga lathahain sa unang bahagi ng dekada 70. Ang tatlong tungkulin ng bansa sa lalim ng bagong lipunan, ang mga ito ay pagtataguyod ng kaunlaran, pangkabuhayan, pagbabagong kalipunan, at kalinangang pangkultura ng bansa noong dekada 70. Dito naman, ang pledges ay naging tumugin nito sa bansa ay yung pagiging kaunlaran ng pagkabuhayan, yung pagbabagong kalipunan, at kalinangang pangkultura. Kaya susunod naman ay dula. Ipasa na FD. Dula, sa kanyang masugid na interes at pagtaguyod ay pinasigla ng unang ginang Imelda Marcos ang dulaan noong panahon ni bagong lipunan. Pangunahing nakatulong sa pagpapasigla ng anyong ito ng panitikan ng pagpapaayos ng lumang pangkalan gaya ng Metropolitan Theater. Yan, sir. Tulad ng sinabi ko kanina, ang dula ay isang pinakamasiglang panitikan noong panahon ng batas militar dahil yan ay unang ang ginang Marcos Imelda. Unang ginang Imelda Marcos. Isa sa tinaguyod niya ay yung pagpapatayo ulit ng tanghalang gaya ng Metropolitan Theater. Meron akong mga halimbawa dito na mga may tanghal sa Metropolitan Theater. Pakibasa na isa, Mia. Sa pagkutikan ng mga corporate at artist sa pagkutikan ng Marco Abadian. Dua. Balik sa ilan. Leonardo Ilan. Edwin. Pusa sa kasada ni Orlando Nandez. At sabay-sabay naman. Tales of the Manupon, Lilito, Rivera, Yan. Ito yung mga nagtanghal sa Metropolitan.
Ito yung mga naitanghal sa Metropolitan Theater na pinangunahan ni yun naman. Sino nga ulit? Unang bilang ng Marcos. Galing nakikinig ng bawat. Yan. Susunod naman natin ay usaping panulaan. Isa sa mga bagay na laging maaalala sa panahon ng bagong lipunan ang malaganap na popularidad ng mga slogan. Yan, dito naman sa usapang panlipunan ay panulaan. Usapang panulaan. Dito naman ay dito naman sa panahon ito ay sa bagong lipunan mas lumaganap din ang popularidad ng slogan. Meron dito mga halimbawa. Sa narito ay yung hindi sa pahalagahang pantao pang-basa ng Edwin. Sa ikaw-undan ng bayan, undan ng bayan. Disiplina ang kailangan. Yan. Sunod naman ay yung slogan ng Bill sa programang Pangkabuhayan. Pakibasa ng Liya. Magplano ng pamilya ng buhay ay bigay. Tayo magkalit upang mapunta. Yan. Yan yung mga halimbawa ng slogan na hindi sa pangtawag, hindi sa pangkabuhayan. Susunod naman ay mga tulang ng sulat noong panahon ng Batas Militar. Isa na rito ang Pilipino isang definition ni Marshall V. Pineda. Paghilalas na pakikipag sa palalan ni Juan de la Cruz. Doktrinang anakawis ni Virgilio Almario. May familiar ba na tula dito sa inyo? Yan, wala rin. Yan, sinawad naman ay sa team ikikwento. Pakibasa na ulit, Joanna. Nagpatuloy ang bawat palaka sa pagkakaloob ng kaibigan para sa mga nununod ng mga ikwento. Tumigla ang pagsulat ng mga manunulat ng mga pangsakitik sa mga pangyayari na gaganap sa lipunan. Ngunit walang nahalang mga kwento kung isa sa batas militar at ang epekto nito sa mga kapatao at kagayaan ng mga mangyayang bawat langkap at dito naman sa usaping maikling kwento, sumigla ang pagsulat ng pamamanulat ng pagsangkitik sa mga pangyayari na nagaganap sa ating lipunan. Ngunit wala silang naisusulat na patungkol sa kwentong tumutuligsa sa batas militar. Meron ako dito mga revolutionaryong manunulat. Pakibasa na, Edwin. Alfredo Lobo, Mario Liguan, Augusto Sumilang, Reynaldo Roque, Benjamin Pascual, Juan Mati Bautista, Benito Juan, Domingo Danitz. At sila yung mga revolutionaryong manunulat ng panahon batas militar. Yan. Sa ating nobela naman, naging malapit sa pagsulong ng nobela. Ang suliranin sa pagpapanimbag, bukod sa kamakalan ng mga pagpapanimbag, makadaragdag pa sa kawalan ng mga insentibo ng mga nobelista na sulsura na nilalaman ng mga pinilakala. Yan, dito naman sa usaping nobela, ay naging kalapit sa pagsulong ng nobela. Ang suliranin nila, paglilimbag. Kasi nga, mahal ang paglilimbag ng buong panahon ito. Sunod naman ay usaping awitin Pilipino. Pakibasa ng Liya. Makatulong sa pagtataguyod ng mga klasikal na awiting Pilipino ang mga
Kuha concerto ballet at tulang tinanghal sa CCTV. Dito naman sa usaping awiting Pilipino, nakatulong ang pagkatagulod ng mga classical na awiting Pilipino sa panahon ito sa pamamagitan ng lingguhang konsyerto. Halimbawa na lang ng awiting nilikha upang gamitin na propaganda. Pakibasa nga, iwanan ka. Awitin ng likha upang magiging kapatid. Awitin ng likha. Bago lipunan, may bagong sila, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw sa bagong lipunan ng babago ang lahat. Tungo sa pagtutulad ng ating nagmanap na Mahal ba ito mag-ilan? Iwanan ka. bagong lipunan, may bagong sila, may bagong ng buhay, bagong bansa, bagong galaw sa bagong lipunan ng babago ang lahat. Tungo sa pagtunad at ating tinanghal, bagong lipunan. Ang gabi, magmaliw, magganap at lumipas madaling araw ay nagdiriwang sa umaga daratal, ngunit hindi na ang sa umaga ang ganda, ngunit tinangunan. Bagong lipunan, may bagong sila, may bagong ng buhay, bagong bata, bagong galaw, bagong lipunan at bagong lahat. Lahat ng mga kakain ay ating tanim tayo nag-ibig kami. Dahil nag-iaraw na pagkira, nagtanim upang magbuhay, nagtanim tayo, nagtanim upang magbuhay. Yan. Ayun yung mga awiting minikha upang gamitin yung propaganda ng panahon ng pagkasunod. Susunod naman ay usaping magazine at pahayagan. Pabasa na, sorry. Usaping magazine at pahayagan. Nangapilid ang mga pahayagan at lingguhang babasahin sa simula ng pag-iral ng batas militar. Mga pahayagan, Philippine Daily Express, Time Journal, Balita at Philippine Express, pahayagan at magazine, Hiwaga, Espesyal, Bulaklak, Aliwan, Tagalog Classics, Darna, DIY Comics. Yan, maraming salamat. Edwin. Dito naman sa usaping magazine at pahayagan, ito ay isang lingguhang babasahin na sa simula ng pag-iral ng batas militar. Ang halimbawa na lang ito yung mga pahayagang Daily Express, Time Journal, Balita at Philippine Express, pahayagan at magazine, Hiwaga, Espesyal, Bulaklak, Aliwan, Tagalog Classics, Darna, DIY Comics. Yan yung mga halimbawa ng usaping magazine at pahayagan. Sunod naman ay usaping pelikula, telebisyon at radyo. Pangkalahatan pananaw sa politikan sa panahon ng batas militar sa kabuuan, bagaman pagkaroon ng sensura sa mga paksain na aring talakayin sa mga manulat sa panahon ng bagong lipunan. Natukoy pa rin ang sa pag-unlad ang pamitan. Dito naman sa pangkalahatang pananaw na panikitan na. Sa panahon ng batas militar, sa kabuuan ay ito ay naging paksain ng maraming talakayin sa mga manunulat ng panahon ng bagong lipunan. Yan tayo ngayon, tapos na tayo sa panahon ng batas militar. Ngayon naman, tula ko naman tayo sa panahon ng bagong lipunan. Pakibasa nga, may yan eh. Sigirang saysay. Nagsimula ang panahon ng bagong lipunan noong ika-21 ng Setyembre sa 1932. Nagpatuloy pa rin ang gawad Carlos Calacas sa pagbibigay pagkakala. Halos naman sa ikaunang ng bayan ang karaniwang paksain ng mga akda
revolution, pagpaplano ng pamilya, gustong pagkain or nutrition, drug addiction, pollution, at iba. Dito naman sa bagong lipunan, nagsimula ang panahong bagong lipunan noong ika-21 noong Setyembre 1972. Yan. Nagpatuloy pa rin ang gawad Carlos Calangca sa pagbibigay ng patimpala. Di ba nung una sa batas militar, Calangca pa rin ang nagbibigay ng patimpala noong panahon na yun. Tapos hanggang ngayon sa bagong lipunan, siya pa din, nagpapatuloy pa rin siya. Halos tungkol sa ikauunlad ng bayan, ang karaniwang paksain ng akta, tulad ng Munting Revolution or Green Revolution. Pagpaplano ng pamilya, wastong pagkain or nutrition in English. Drug addiction, pollution, at iba pa. Muling naibalik ng dating unang din ng Imelda Marcos sa pagpapanibagong buhay ang ating sinapunang tulad ng sinakulo, bayoka ng mga Muslim at iba pa. Yan, dito naman sa bagong lipunan, muling naibalik ni dating unang din ng Imelda Marcos ang pagpapanibagong buhay ng ating sinaunang dula. Tulad na lang ng sinakulo, bayoka ng Muslim at iba. Ngayon, dumako naman tayo sa ang panulakang Tagalog. Dito naman ay naglabasa na ang mga slogan sa panahon ng bagong lipunan. Halimbawa na lang ay ako na rin ang magbasa. Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Tayo'y kumain ng gulay upang kumaba ang buhay. Magkano ng pamilya na ang buhay ay lumigaya. Ang pagsunod sa magulang, tanda ng anak na magulang. Ito ang halimbawa ng panulaang Tagalog ng panahon ng bagong lipunan. Ito naman yung mga manulat sa panahon ng bagong lipunan. Yung si Ponciano Pineda, Anisito Silvestre, Jose Garcia Relevo, Buenvenido Ramos Vicente Dimasala, Sir Lopez Francisco. Ang isa sa nasulat ni Ponciano Pineda ay yung Filipino isang definition. Mga umiting Filipino, pakibasa. Dua. Mga umiting Pilipino, bagong bansa, bagong dangal sa bagong lipunan, nagbabago ang lahat tungo sa pagunlad ng ating kasal. Bagong lipunan, ang mabay nagmaliw na ganap at lumipas na ang magkabang. Madaling araw ay nagdiriwang sa umagang natin. Ngunit ang pag-asa sa umagang ang ganda ng 1,000 siyang naraan, 75, nagbagang takbo ng kasaysayan ng awiting Pilipino ng pagtiyag ako sa iyo ay awitin ng pagkasindaran. Sa panahon ng bagong lipunan, ang mga awiting Pilipino ay nagbago ang takbo ng kasaysayan. Noong 1945, dahil sa awiting Pilipino na TL ako sa'yo. Familiar ba sa inyo yung kantang ito? Hindi po. Dahil hindi familiar, papakinig ko sa akin. Kaya ko kung nag-iyak sa inyo.
Ayan yung awiting Pilipino. TL ako sa iyo, mahal. Yan dahil sa awiting Pilipino na TL ako sa iyo, ay nagbago ang takbo ng kasaysayan ng awiting Pilipino. Yan. Mga awiting Pilipino, naging tanyag din si Rico J. Punos sa pag-awit ng Himig Maynila tulad ng kanyang The Rain River. Wala lang ako nakuha ang kanta niyan. Pero search nyo na lang din. Nakita niyo sa YouTube. Pakibasa nga, Edwin. Sa paligiran ito, ang ilan pang mga mamaawit na kompositor ay nagdadagdag pa kabilang dito si Freddy Aguilar, Rurante, Jose Marichan, at magkapasamang Tito Bing and Joey. Naliban din sa mga sa nakinggan natin. Tapos sa kay Rico J. Puno, maliban sa kanila, hindi ko rin si Freddy Aguilar, Lorente, Jose Marichan, at iba pang magkakasama dito sa studio na makagawa ng awiting Pilipino. Ang dula sa bagong lipunan. Pakibasa namin. Muna sa magpapanibagong buhay ng ating mga sinunod nila ang ating unang bilang ng pagsasabi. Christina and Alta Marcos. Top Arts Theater, Cultural Center of Philippines. Yan. Kapag ang sinabi ko kanina sa dula, nanguna sa pagpapanibagong buhay, si unang Ginang Marcos. Yan. Isa na rin dito sa kanyang ginawa ay yung sa Arts Theater at Culture Center of the Philippines. Alam niyo ba yun? Yan. Sa Bahang Pandulaan. Mabasa na Duwan. Sa Mahang Pangulaan, Nina si Cecil Didonde Alvarez at Timo Drama. Repertory Philippines, Nina Rebecca Galinas at Zelaya Amado. Up
repertory ni Ben Cervantes. Piano Filipino ni Rolando Jr. ang pelikulang Pilipino. Yan yung mga samahang pagdulaan. Beta, Repertory Philippines, Repertory UP, Repertory Teatro Filipino. Nagkaroon ng kaunang pista ang mga pelikulang Pilipino sa panahon ito. Nagsilabasan sa panahon dito ang mga bagong lipunan. Hanggang sa noong 1970 ang mga pelikulang walang romansa o sex, subalit ang tinangkilik dahil sa kaibang kayarian ito. Tulad ng Maynila sa mga kukunan ng liwanag. Naisinulap ni Edgardo Reyes. Isinapelikula sa direksyon ni Dino Broca at napanguna ni Benbol Rocco. Minsan isang gamo-gamo. Ang pangunahing butuin dahil dito ay si Nora Honor. Ganito kami noon, paano kayo ngayon? Na pinangunahan ni Christopher De Leon at Florian Diaz. Pinsiam na ipinangunahan ni Hilda Coronel at ang Agila na pinangungunahan ni Fernando Poe Jr., J. Dagan at Christopher De Leon. Dito sa mga pelikula Pilipino, kung may familiar ba sa inyo? Yan. Itong pelikula kami noon, paano kayo ngayon? Ito familiar sa inyo? Yan. Lumako naman tayo sa panghalangaan, comics, magazine, at iba pang babasahin. Mabasa na, Edwin. Pakailan, comics, magazine at iba pang mabasahin. Sa panahon ito ng bagong lipunan, naglinis ng panibagong anyo ang nilalaman ng mga pahayagan. Buwan, Bulletin Today, Times Journal, People's Journal, Balita, Philippine Express, Philippine Data Express, Evening Express, Evening Post. Dito sa panahon ng bagong lipunan, naglinis ng panibagong mga pahalagan, comics, magazine at iba pang babasahin. Tulad na lang ng Bulletin Today, yung Times Journal, People's Journal, Balita, Filipino Express, Philippine Daily Express, Evening Express, at Evening Post. Bukod sa mga magazine, para naman mga mabuting nagsusulpot ang mga comics siyang pinadiliwang basahin ng mga marami. Katulad na lang ng Pilipino, Extra, Love Life, Ibaga, Classics, at Social. Ito naman, makibasa na video. Pagbubuang tanaw sa panitigan sa panahon ng bagong lipunan. Sa kabuuang tanaw, nasasabi ng isang ngayon ng panitigang Pilipino na naluktok sa bagong lipunan ay ang mga sanaysay, awit, mga talumpati at talat. Walang pinag-iba ang mga maiting kwento ng panahon ito sa mga naisulat noong bago magkaroon ng aktivismo. Ngayon din naman ang mga veterano. Kabuuang tanaw sa kalitikan ng panahon ng bagong lipunan. Sa kabuuan ng tanaw ay ang politikang Pilipino na nagtulog sa bagong lipunan ay ang mga sanaysay, awit, mga talumpati at talat. Yan, dito na nagtatapos ang aking aralin sa panahon ng batas militar at bagong lipunan. Ngayon naman madadako tayo sa panibagong aralin. Ito ay panahong kasalukuyan. Pakibasa nga, Edwin.
Paligiran kasaysayan sa loob ng 4 na araw mula noong ika-21 ng Pebrero hanggang ika-25 ito ay bayani ang tinatawag na People's Power o lakas ng bayan. Maraming tayong makabagbag ng dami ang saksiyan ng mga mamamayan na tunay na tatak Pilipino. Sa 4 na makasaysayang araw ay naroon na magkakahawak kamay at balikat sa balikat na barikada. Higaan sa kalye, pagsalubong ng mga ngiti, pagmamakaawa at pagsasabit ng mga bulaklak sa mga taong nasaktamte na lulusog sana sa pinararatangang dalawang rebelde, Enrique at Ramos, pagkat sumama na sa pangkat ni Aquino. Dito naman sa panahon bago dito naman sa panahong kasalukuyan, ang kaligiran ng kasaysayan sa loob ng 4 na araw mula noong ika-21 ng Pebrero hanggang sa ika-25 ay namayani ang tinatawag na People's Power o lakas ng bayan. Muli nasilayan ang pagtutulungan, pagmamalasakihan, pagkakalisa, pagbibigayan, pagkamatiisin, pagmamahal sa bayan, pagsunod sa batas, pag-unawa sa kapwa, at pagmanalig sa Ayan, dito naman sa panahon ng kasalukuyan, muling nasilayan yung nasilayan? Pagtutulungan, pagmamalasakitan, Ang pagkakaisa, pagbibigayan, pagmamatitisin, pagmamahal sa bayan, pagsunod sa batas, pag-unawa sa kapwa, pananalig sa Panginoon, at marami pang iba. Ayan, yan ang nasilayan yung panahon ng Kasalukuyan. Sa panahon ito ay isinilang ang bagong uri ng Pilipino. Ang mga Pilipinong marunong magmalasakit sa kapwa, malaki at marunong magmahal sa sariling bansa sa salita man o sa gawa. Sa panahon ito, isinilang ang mga bagong uri ng Pilipino. Kung saan itong mga Pilipino ito ay marunong Malasakit sa kapwa, malaki at marunong magmahal sa sariling bansa sa salita o sa gawa. Ang mga pagbabagong ito ay madarama na sa ilang mga tula, awiting Pilipino, sa mga pahayagan, sa mga salaysay at tulang ay talumpati at maging sa mga programa sa telebisyon. Yan dahil nga tapos na tayo sa batas militar mo. Kasi nung batas militar ay naging pinagbabawal yung pagsusulat ng panitikan, iba't ibang panitikan. Ngayon naman yan, sa pagbabago ito, yan, madarama na ang mga, yan, awitin, sulat, awitin Pilipino. Pakibasa na lang nila. Kalagayan ng panitikan, ang mga tula sa kasalukuyan ay naglalaman ng halos wala kapilian pagpapahayag ng pinagdagdagan ng mga Kalagayan ng panitikan sa panahon ng kasalukuyan. Ang mga tula daw ay naglalaman ng halos walang pakiniang pagpapahayag ng tunay na dadaling sa mga makata. Isa lang sa halimbawa nito ay yung iting ng bayan ni Francisco Rodrigo. Makibasa na sa sabay. akala ni Marcos ay pambalaghi ang Kanyang mga bola na panglalarawan ang dating maamo at sunod-sunurang mga matiisin natin tao kaya. Salamat sa Diyos, ngayon ay gumising. Ito ang bayang dati waring nalilibig. Salamat at ngayon sumiklap ang hiling. Ito ang bayang dati ay nakilibig. Kaya nga ang ngayon ay taas noon, naging Pilipino, ang pagkakundot, pagkat tayo
ito yung isa sa mga halimbawa ng na makata, no, ni Francisco de Rodrigo. Yan. Ito pa isa pang halimbawa, yung malali, batalan ni Francisco Rodrigo ulit. Ako na magbabasa. Walang bahid, alinlangan, yaring aking paniwala, na hinulang walang bahid, alinlangan, yaring aking paniwala, na himalang maniwaga, na nagmula kay Maghan. Yawang ito pangyayari ng hindi nakahala na nabukas ng biglaan ang pintuan ng paglaya para sa ating inalipin at inalipin ng bansa. Napakagandang makatan ni Francisco Rodrigo. Lumawa naman tayo sa awiting Pilipino. Pakabasa nga, Awiting Pilipino, ang magkaisahan ni Tito Soto, Mer Flores, at P. De La Pena, ang handog ng Pilipino sa mundo, Jim Paredes, at ilan sa mga awiting nagpakita ng mga saysayang magkatira sa mga Pilipino na hinamaan sa Saglay Region. dito naman sa awiting Pilipino. Ang magkaisa nila Tito Soto, Homer Flores, at Pia Peña. Ang handog ng mga Pilipino sa mundo ni Jim Paredes ay ilan sa mga awiting nagpakita ng kasaysayang tagpong naganap sa sambayan ng Pilipino na sinangaan sa Sandalingan. Lumawa naman tayo sa sanaysay. Maging mga sanaysay, lamang-lama ang labis na katuwaan ng mga Pilipino sa nakamit na bagong kalayaan. Yan. Kasi malayo na tayo nakakapagsulat ng mga sanaysay dito sa panahong kasalukuyan. May ikling kwento. Dito naman sa may ikling kwento, katangian ng may ikling kwento sa ngayon ay dala o buhat na sa naging makagawi ang pagsusulat ng mga makata noong panahon ng Hapon. Noong panahon na iyon ay ipinagbabawal ang paggamit ng iba't ibang salita sa kanilang wika. Yan, dito naman sa yung katangian naman ng kwento sa ngayon ay naging nakagawian na ng mga pagsusulat ng mga makata ng panahon ng Hapon. Kasi nung panahon ng Hapon ay pinagbabawal yung paggamit ng iba't ibang salita maliban sa kanilang wika. Gumawa naman sa radyo at telebisyon. Maririnig na sa kasalukuyan na nakapagpapahayag na ng tunay na niloloob ng walang takot o pangamba. Ang mga tagapagsalita sa radyo at mga lumalabas sa telebisyon. Dito sa panahon na ng kasalukuyan, wala sa radyo at telebisyon, ay hindi na sila, yung mga tagapagsalita doon, ay hindi na sila natatakot, no? Kasi nga, ang lumabas, kasi nga dito sa panahon kasalukuyan, ay makapagpahayag na sila ng tunay na salubin. Pahilagan, magasin at iba pang babasahin. Pakibasa ang diwan. Matapos bumawasan ng batas martial, ilang lugar na rin ito nagpapanumbalik sa karagdagan ng lahat ng mga Pilipino hinihil sa pamamagitan. Dahil na doon sa batas militar na dati kasi tayo kita bawal tayo sa islat ng iba't mga uri ng kalimutan. Ngayon naman kasi sa nung nawakasan na ang batas militar ay tila hudyat na rin ito sa pagpapanumbalik ng karapatan ng lahat ng Pilipino sulit sa mga kalimutan.
Kaya maraming salamat. Doon na nagtatapos ang aking talakayan. Ngayon naman ay meron akong hinandang panggrupong gawain. Ngayon yung grupo kanina, yung makulit na aking doon. Ngayon, ang gagawin ay magbabasa ako ng ilang pakayag at itataas nyo ang red kung ito ay tama, kung ito ay mali, at yellow naman kung ito ay tama. O, nahandang ito ha. Ang unang pahayag ay magbibilang muna ako ng 1, 2, 3, go out bago kayo magtaas na kung anong tama. Ang batas militar ay kakaibang kapangyarihan ng Estado. 1, 2, 3, go! Nauna ang unang pangkat. Pero na kayo, isang puntos. Ngayon naman ay pangalawa. Ang batas militar sa Pilipinas ay napapasilalim sa batas militar mula noong 1972 hanggang 1981. 1, 2, 3, go! Ang sabay kayo magtaas, Dr. Rose Campo. Yes. Sunod mo lang kayo. Noong Mayo 23, taong 2017, idineklaraan ni Rodrigo Duterte ang batas militar sa Mindanao. 1, 2, 3, go! Nangyayari na unang sampahan. Ang letrang T sa pledges ay kapayamanan. 1, 2, 3, go! Tama. Tama sa Edwin. Yes, namin dalawang puntos at isang puntos. Sa pledges na lang ulit na tayo. Ang letra L sa pledges ay L. Sa pledges ay reforma sa pangkabuhayan. 1, 2, 3, go! Tama. Tatlong puntos, isang puntos. Ang tama sa sagot ay reforma sa lupa. Last. Sa dalawang puntos. Ang S sa pledges ay reformang panlipunan. 1, 2, 3, go! Sandal ang group 1. Ngayon naman ay may nanda akong pagsusulit. Pwede na ba kayo? Bibigyan ko lang kayo ng mga pinukas na pumusok. Magsisimula na ang oras. Pag tumingin sa katabi ha.
Sabi ko. Hindi ba tapos na? Handa sa lahat? Tapos na to. Pakipasa sa kaliwa. Ngayon naman ay babalikan natin ang dalawin. Pakikabayan na sunod. Yan. Ano ang unang dalawin? Kapag tayo susuri Kaya kailangan ang kailangan pagtitiriran ng batas nila. Nasulog na ba? Oo. Yan. ito po yung mga nyo ng panitikang musbong sa panahon ito na ang natulog sa pag-unlad ng panitikan. Natukoy na ba? Oo. Galing. Pangatlo. Kaya ang mga kalimbukan ng panitikan sa pagkailangan ng batas nila. Pang-apat. Susuri ang kaugalian ng mga panitikan na o panahon ng batas nila sa limutan. Lahat naman ay nasunod, di ba? Oo! Ngayon, doon na natatapos ang aking talakayan ngayong araw. Paalam na mga bata. Paalam.